Sana magtagal. Tapos nakikita niyo yan. Meron pa pala ako dong fish amino na itatabi. Ang bango. O, isang magandang buhay. Yan, may delivery ng baboy si ka-Farmer Anthony. Siyempre yan, sana magamit pa natin ito kahit pampaa. Ganda pa yan. Pagka yan po inalinis, makita mong ganda pa ng loob. Pinapagawa ko kay Kongkong. Sabi ko, linisin na yung taniman ko ng gulay. Siyempre, tatanim ulit tayo. Laking tulong yan, yung mga kangkong na yan. Kaya lang may mga insects ngayon. Insekto. Ito, tingnan nyo. Nakarating na dito yung uod. Ayan, oh. You see that? Nanguha ko ng talbos kagabi. Madilim-dilim na. Ginisa ko lang. Ay, mga bata. Pinagbibigyan ko. Ayan, kainin ninyo. Kayong aarte-arte, ha. Si Inay mas malakas kumain ng gulay. Linipat dito yung atis. Ganda na ng ating avocado. So ayan, manok, bibisitahin ko na rin. Si Mama Bet na daw po ang kasi pinabaksin si Rowan, nakalmot ni Kiray. Nakagat yung tuta ni Bebe. Tuta niya nakalmot daw. Ayan, dito tayo. Ay, life. Yun, no? Kilyawa, no? Yun yung nanay nung azola. Dadagdag tayo ng azola. Mukhang kulang sa araw dito. Lagay ko dun mas maaraw. Kaya dun tayo sa may gilid. Masyadong malilim po dito. Pero dumami naman. Kong! Dito nakita na si Anthony. Hindi pa gumalaw. Ayan na, okay na yung ating mga baboy. Si Rambo. Birthday ni Queen ngayon umalis sila. Pinasyal siguro. Kung kailangan ng barnisan to, medyo na. Pakain tayo ng ating mga nokman. May mga bago tayo. Sana wala namang namatay. Medyo nabugbog yung 22 pieces kasi yun 22 pieces. Tapos pinagkasya-kasya sa 3 box. Sana wala namang nadedo. Ganda ng araw ngayon Sana wala naman pong nadedo. Kiki. Ay, may patay na isa Ay, hindi. Mahina yung legs. Ito, nagpapahinga lang. Medyo nabugbog kasi yan na dalganan. Okay naman. Ay, ko mukhang sabi ko naman. Kailangan natin alam mo ang kulang ko pa? Charcoal. Tapos yung papaipon ako kay Poroy ng ash. Yung yung abo. Maganda rin magkalat tayo ng abo kahit diyan sa mga anuhan ng droppings. Liguan nila. Alam nyo bang naliligo din yan sa buhangin at abo? Pwede pa ito pa. Naman nila yan. Oy, ito yung aking kaibigan di ba? Tropa yan, tropa. Gusto mo dito? Ikaw talaga gusto mo talaga dito, no? Ano problema mo? Hindi ka naman ang tawag, hindi ka naman wala ka namang sakit na, no? Pumupula naman na po yung mukha niya. Kaya lang alam mo, nabubuli siya. Lagi siyang inaapi. Okay naman na yung mata niya. Wala namang sipon.
Kaya lang, ano po siya, kadalasan siya yung hindi nakakakain kasi binubuli. Oh. Yung mga bago natin. Nabuhay atang isang may nabuo na mangga. Ah, malaki na. Ito ba yung tinatawag nilang Miyazaki? We will see Miyazaki. Ayan, oh. Dalawa. Tingnan natin kung mamaya Queen Mango pala ito, pero hindi. Eh, mapula yung ano niya. Baka R2E2 yan. Galing, no? R2E2. Parang ano, parang Star Wars lang. Ating mga bebe. Mukhang busog naman sila. Hindi ako makapagpatrabaho. Gusto ko pa lagyan ng net ito para hindi makalipad. Yung isa nga doon naka-cross, bumalik doon sa matagal kasi nakakulong doon. Bumalik. Tubig tayo, bagong liguan nila. Yan, mga bagong papaya. Dahil umulan na, iba talaga nagagawa ng ulan, ano? Tingnan nyo, oh. Oh. Hoy. Parang magandang iparis to sa ano ganda. Kung naging itim, kung naging dark sana yung kanyang pagka-lace, ito ang ganda. Yun, no? Madali tayo at may pinapakuluan pa akong pisngi ng baboy. Nangako akong sisig sa mga boys eh. Kailangan natin pag-aralan dito yung pag-mix ng color. Swertihan din ng kapag palabas ng magandang kulay. Enjoy lang the process. Iyan naman po kasi pagka hindi pwede nating ibenta as ano, 'di ba? Yung cross lang, gano'n. Yung diskarte eh. Pagalingan na lang kung paano mo ano yan. Basta importante pwede mo pang katayin. Punuin lang muna natin. Ang ganda na ng kulay ng mga manok natin, no? Ang kulang pala dito, ano? Kailangan kong maglagay ng uling para ay matutuka-tuka sila. For digestion na rin. Tsaka nagagawa daw ng uling ay, di ba, tutuka-tukain lang nila yung mga uling sa mga, lalo na pag nakaganyan, naka semi free range, eh marami pong mga toxins na nakukuha. Eh yung uling po nagagawa nung nagsisipsip po ng mga lason sa katawan. Ayun, kaya pala magandang uling talaga sa kanila. Ilatag lang natin dyan. Tutuka-tukain na lang. Alam naman nila kung kailan nila kailangan eh. Pwede na yan. Kakalimutan. Ay, ang puso, ang puso. Iyo, sayang to ah. Kinakain nila to eh. Mga dahon na ganyan. Nakain po ng ano natin yan.
Kasi ano yan eh, parang dewormer nila. Dahon na yan. So dalawa na ang may puso. Kailangan maayos din kung ito nakasalampak yung bunga. Tayong puso. Ayun oh, laki oh. Grabe. Sana malaki po ang bunga. Kailangan ng malaking ano nito, harang, baka madali yung abukado natin. Yan oh. Kailangan ng abonohan ng potassium yan. Bulaklak na. Yan ang problema, sobrang laki. Ang laki parang hindi latundan. Parang hindi latundan na. Iba maliit lang, nagpupuso na. O yan, may puso na rin to. Sabi ko na sa inyo, sunod-sunod na eh. Ayan o, puso na. Ito maliit lang, tingnan nyo. Nagpuso. Diba? Sunod-sunod na yan. Kung magulat tayo, iba maliit lang, may puso na rin. Oh, dalawang saba, may puso. Kaya lang, tagbagyo po ngayon, hindi natin na expect na kumbaga parang maano yan talaga. Kalaban natin po yung hangin eh. Kahit ito. Oh, ang saging din yan. Di ba? Yan oh. Dito tayo maglalagay ng azola. Papalipat ko yung ano, yan bago kong trapal. Ito. Dito na tayo. Ngayon, medyo bagay pwede ko namang patanggal tong mga halaman na to para medyo may araw naman siya. Dito. Dito. Tatag na naman tayo. Mas mahaba ito. 10 feet po ito. 10 feet. Yan o. Tapos yung isa, pwede nating idugtong na rin dito. Patanggal na lang natin tong ano, halaman para medyo may araw naman. Anuhin mo yung ano, kung kailangan mapantay natin ng konti para hindi naman ganun masyado. May yung pala, anuhin na lang natin para medyo sigurado pag ganun yan eh, no? Oh, tapos linisin na lang yung ano. Para medyo malilim. Nainitan ka doon, ayoko nainitan ka eh. 'Di ba? Tapos paputulin natin tong mga ano dito, kung damo. Ay itong ano, baging para maarawan naman. Tinitingnan ko parang kulang sa araw eh. Ito po, mas mahaba po ito. Kasi iniisip ko baka mapagastos tayo pagka nag-asinta, pero doon din tayo papunta eh. Kaya lang magkano lang po ito, 700. O medyo magano na muna tayo, magtiis na muna tayo dito. At tingnan natin kasi yung mga manok kailangan na rin po ng greens. So testingin na muna natin. Wala tayong manpower eh. Wala tayong manpower. Kulang. Marami po pong ginagawa sa baba. Hindi ko mahila. Tatay sana ni Rizal kung sana ay ano available, pwede sana. Kaya lang may trabaho naman daw. Wala. Malakas pa naman sana yan. 4x10x1 pala. So tamang tama lang. Dito natin. Problema natin dito medyo saan ba ang araw? Doon lulubog ano. So hindi naman ganoon ka ano yung init niya. Hindi na siya masyadong sapul kasi ayaw ng asola yung afternoon sun. Yung talagang mainit na mainit po sa kanya. Ang gusto niya lang yung ano, modern morning. Medyo mahaba na rin. Marami na rin tayong makukuha. Pero kung talagang kakapusin tayo, kukunin natin tong side na to. Lalaparan pa natin. Kukuha natin yan. Ililibel na lang natin ng maayos. Hanggang dito, sasagad natin yan. Kung talagang aanuhin natin, talagang kailangan po natin ng ano. Kasi ang azola kasi, ang maganda sa azola, bukod sa mataas ang protein niya, ano siya, kumbaga laman tiyan. Hindi kagaya ng malunggay. Malunggay kailangan ng mga ano,
Papatanim din. Tanim pala tayo ng malunggay kong ne. Marami-raming malunggay. Oh, kahit sa kung saan gilid lang dyan. Ang malunggay, dahil nutrients lang ang kailangan natin, kumbaga ipapowder mo siya, ihahalo mo sa feeds. Pero yung azola kasi, ang maganda sa azola, talagang kumbaga nagiging laman tiyan pa. Bukod sa nutrients din na dala-dala niya, laman tiyan siya. Kasi kailangan mabusog ng ano di ba? Ng manok. Yun po ang kinaganda. So pwede mo siyang ipare sa, sabihin mo na soy meal, mga ganon. Yung corn kasi hindi gaano, yung corn, lalo na po sa breeder daw, hindi masyadong kailangan. Kaunti lang, pang treat lang ba. Pero kung gusto mo talaga ng mas maganda pa yung soya, pampaganda ng itlog, yung soy meal. Pero maganda naman yung mais, parang fattener ba, pangkatay, yun maganda yan. Kailangan din natin yun pagka nag-grow pag grower na. So ito, malaking tulong po ito. 10 by 4, 10 feet by 4 feet by 1 foot. Ayan, pwede tayo pahaba na ganun kung sakali talagang gustuhin natin talagang azola. Napakaganda po ng azola sa manok. Madre de agua din. Ayan. Yan, natitira nating Madre de agua. Kailangan din natin mag-replant din ng madre. Kahit pa ilan-ilan lang ba. Kapag tusok-tusok tayo ng madre, kahit siguro sa mga gilid-gilid dito. Tayo natin ito. Kailangan matibay. Hilahin mo dyan. Hilahin mo yan para eksakto talaga. Yan. Ano yung gagalaw para tayo talagang maganda yung latad. Marapok lang kasi yung dito niya kuya yung dito niya yun na nga. Yun nga ang problema. Mahugot na Hindi, sakto lang. Hindi natin ihigpit, basta tumayo lang siya. Baka mahigpit ka na tingnan mo, nahihila mo na. Malapad nga ito. Lapad nga ito. Sana yung clip makuha natin. Hindi tayo nag-level kabila. Pinakasuportan na rin yun. Sana magtagal.
water. Nagyan ko na po ng azola vermicast na inilagay ko para mas masustansya. Pwede din naman. Tapos, nakikita niyo yan. Meron pa pala ako dong fish amino na itatabi. Ang bango, grabe. Ewan ko na lang kung hindi pa maging ano yung ating asola dito. Hindi na muna namin lilipat yung isa. Busin na natin to. Napakasustansya niyan sigurado. Saan ka pa? Oh, ay, ewan ko na lang. Sakit yung tennis elbow ko Ay. Pero alam kong kulang na kulang pa po ito sa ating sabi ko nga kailangan nating tapatan yung magiging yung target natin yung target nating flock ng ating darag chicken tsaka yung flock ng ating Muscovy duck kulang na kulang pa po ito. Anyway, we're just getting started, ika nga. Pwede pa po natin yan talagang in the future. Ito po ay kumbaga parang trial pa lang, pero once na nakikita ko na yung pangangailangan, wag po kayong mag-alala, ay kailangan nating lakihan po ito. Ito yung isa sa mga very good spot kasi may lilim pagdating ng tanghali. Ayan may lilim po siya, morning sun. So ang ganda, ang ganda. Tapos lalagyan na lang natin ng drain. Tapos syempre sabi ko nga parang din yan yung po-produce natin na natural feed na makakatulong. Hindi naman natin bibitawan yung commercial feeds mahirap po, mahirap habulin yon. Unless talagang malaki yung ating bakuran, di ba? Pwede kang magtanim ng kamote, mga kalabasa mo pwedeng ipakain. Kasi kailangan puli na ng laman tiyan talaga, laman butchi, ika nga. Pero yun nga, corn, halo-halo na yan. So ito naman ay pampabawas lang sa commercial feeds. So okay pa rin. Sabi ko nga, ganun talaga. Kung anong kailangan, dapat ina-adjust din natin yung kung dito, di ba? Parang ganun lang naman yan Dumami na yung flock natin, lumaki yung flock. Kailangan natin ng mas maraming azola. Pwede pa po itong laparan ng kaunti. Ayan doon. Ayan kahit hanggang doon pa. Kayang-kaya nating ikwadrado to. Pati sa mga bibi natin, di ba? So, ayun. Parang lang yan, parang yung business natin, di ba? Ganun din naman po ang ginawa ko. Nakita ko yung lechon house. Kulang na yung tao, nagdagdag tayo ng kubo. Di ba? Tapos eventually naglaki tayo ng parking. Dapat lumalaki yun hand in hand. Habang lumalaki yung flock, dapat lumalaki din po yung ating natural food. So, yun. Pero ito naman kasi hindi naman sa alam naman natin yung azola. Bilis lang po yan. Hindi naman po tayo baguhan sa pag-aazola dahil naging hanap buhay ko po ang pag-aazola noon pa. Matagal na panahon na. Nakabisado ko na rin po yung mga kailangan nila. Kung gusto mong kumapal mabilis kumapal, talagang ako ginagamit ko nga lang Carabao manure pero marami din naman ang may mga according to studies kailangan ng mas mataas ang phosphorus para mas mabilis kumapal. Pwede naman tayo maglagay ng natural ayan ba tawag dito, commercial. Isang ganun lang pwede na yun, ganun mo lang Pero ito kasi fish amino acid, napakataas na po ng yan ng nutrients na. Diba? Yahoo! May abangan na naman tayo. Yung doon naman napakapal natin, nakita nyo. Ngayon, eto po. Bibigyan ko po kayo ng tawag dito.
2 weeks dito sa ating setup. Makikita nyo mako-cover na po yan, ano. Tapos sa kaunti lang po ang ilalagay natin para makita nyo naman kung gaano po kabilis yan kumapal ang azolla. Actually duckweed maganda rin. At may nag-comment nga na ano, ayan, sasagutin ko na lang, nanonood din naman siya, hindi na ako magta-type. Sasagutin ko si sana sa ano, kasi may mga concerned ano naman na viewer. Talagang unang-una nagpapasalamat po ako talagang sa suporta po ninyo kay Loreto G. Torres. Ayan, ka-farmer Loreto, maraming salamat sa suporta po ninyo. Thank you so much po. Kasi sabi niya wag daw i-give up yung bulate. Ako nga talaga ayaw ko nga ding i-give up. Pero titingnan natin, ipupush po natin yan. Marami pong salamat sa concern. Sabi ko nga kay Kongkong kanina kung kailangan natin kumuha ng Carabao manure. Kasi pagkain ng mga bulate natin kawawa naman. Tapos ayun, yung azolla nga daw ay maganda din. At eventually pwedeng pagkakitaan po talaga ito. 'Di ba? Popost ka lang sa Facebook, may magme-message, "Sir, kailangan ko ng ganito, ilang tab ang kailangan mo o kilo ang bebenta natin." Pwede naman. Nandiyan lang naman po ang mga riders O kaya 'di ba, pagka yung ibang mga may tawag dito, mga chicken, bibili, 'di ba? Magwo-walk in, pwede rin naman. Pero kasi pagka ganun, alam niyo naman, malambot po kasi ang puso ko Let's say bumili ng chicken bebentahan mo pa ba ng azolla, 'di ba? Bibigyan mo na lang. yun yung aking judgment ng aking puso. Hindi naman po puro business, 'di ba? Actually mga manok ko nga marami ka farmer, bibiling ko out mo na pala bibigyan na lang kita, katay pa. Pero ba ngayon po ako po ay nakikiusap na sa inyo, talagang kailangan ko ng alam niyo naman ang sitwasyon ngayon, talagang we need to talaga, kailangan kong i-raise yung aking income at hindi lang po ang aking pamilya ang aking bitbit. Alam niyo naman yan. Kaya ako ay laging nag-iisip. Sabi ko nga kay Kongkong kanina, nag-uusap kami off cam, siyempre. Kwento ko lang. Sabi ko kung pagka natupad yung pangarap natin na yung plano ko, na yung mga manok, dumami, may furniture business tayo, tapos yung may lechon house, secure na yung trabaho ninyo kako. Secure na yung trabaho ninyo. Kasi may araw, baka wala kang gagawin kundi magkatay lang. Kausap mo si Rambo. Tatawa siya. Pero ganun po talaga. Kasama naman po sa aking mga plano yan. Kasi kung kami lang po sana, wala naman po kami iniintinding ibang di ba? Yung income lang po ng lechon talaga, plus yung pa-market adventure namin ni Bebe is sobra-sobra pa po sa aming pamilya. Kaya lang meron po tayong din kailangan din pong tulungan. Mga trabahante natin na, 'di ba, mabigyan natin ng mas magandang buhay. Malaking tulong po yung lechon house kasi kumbaga extra income po nila 'yon, lalong-lalo na yung mga mga nagbibigay ng tip, pakonsuelo sa kanila. Masaya po sila, hindi nyo lang po, ayoko lang kasi masyadong i-flex yung baka sabihin magmukha tayong pera, pero yung mga binibigay po na yon, ninyo yan, well appreciated talaga ng aking mga tauhan. At ang saya po nilang umuwi pagka may additional 600, additional 1,000 sa kanilang take home, diba? So ayun, kaya ako yung lubos pong nagpapasalamat. Saan tayo nakarating habang hinihintay yung ating lalagyan ko din pala doon sa kabila, ayan fish amino, lalagyan ko din, hindi muna namin ililipat at ayoko din naman pagurin si Kongkong. One of these days ililipat natin yan, bilis lang naman yan kailangan isahan na dikit na konti pa. Yung motor naman naka-solar naman tayo kaya sobra na. Papalakad na pala ng si Brother Edgar. Ayan tawagan mo ako at kailangan maganda sana makapunta ka dito para ma-analyze natin yung data. Makita natin baka mamaya nagpapanet metering ka, kulang pa pala yung usage, di ba? So titingnan natin brother, baka sayang naman. Kung ilan ba ang battery mo, di ba? Tingnan natin. Sana makapasyal ka one of these days. Kasi ako
talagang sobra. Ang dami ko pang tinatapon. Kaya sabi ko nga kay Gian, 50 to 60 kilowatt hour per hour, 60 to 60 kilowatt yung aming naitatapon daily siguro pagka maganda ang panahon. Sayang din yung hindi natin maitatabi. Kaya lang yung 60 na yon, parang 25 na lang po yun. Kasi syempre bibilhin lang ni Pelco ng mas mura. Pero sayang din, di ba? Laking bagay pa rin yan. Ayan, napunta naman tayo ng solar. So ayan, mukhang okay na. Dagdagan lang natin. Napakarami yung ano namin ni Kongkong. Yung amin medyo ayan, para hindi ka naman mabatak, brother. Ayan, nababatak. Ayan. Ito may upos ng sigarilyo dyan. Ayan, konti pa po. Medyo para hindi agad-agad iinit. Isa pa yon. Mas maganda malalim ng konti. Pero ayaw niya din po ng malalim na malalim, ha. Ang asola po ay ayaw ng malalim kasi unang-una yung nutrients sa ilalim hindi niya makukuha yon. So hindi din po masyadong malalim. Tama lang yung mga, kung mayroon kayong pan kahit 2 feet lang, pwede na yon. Tapos ang lalim po is 1 foot or even mga 18 inches, pwede na yan. Dito ang ganda ng ano natin, ang ganda ng tubig, oh. Nakakuha pa tayo ng napakaganda nito. Or A2V, maganda din pala. A2V po, pwede po kayo maghalo kahit isang kutsara. I-ano nyo lang dyan sa ano, maganda din sa asola yon. Masubukan ko na yan lahat eh. So ito, pinapalinis kay Kongkong. Sunlight ba? Pa hindi mas mababa tuloy din pababa din yan kasi medyo ano lang po kasi yung lupa. Pa yan, kailangan na natin bawasan ng konting tubig to, parang ano, kailangan natin bawasan ng konting tubig. Nagisang ko na ng tawag dito ng fish amino. Alam nyo, kulang to sa sunlight. Buisit. Ay, hindi po pwede to. Isa pa sa nagbubulilyaso dyan, yung kumakain po nito. Ito yung mga tadpole. Kailangan walang tadpole dahil ano tayo visit kayo saan ko sa baby salisihan ako bilis nakahanap ng maiitlogan visit ng mga palaka. Konti lang naman lalagay natin. Bilis lang po dumami to. Para tong para tong pautang 5-6 yung ano ba to, compounding interest times 2 ng times 2 times 2 yan, compounding interest to 3 to 5 days doble na naman. So siguro mga 2 to 3 weeks puno na. Daming sumama na naman
Gaano ba kayo karami? Aha, napakarami pala. My goodness, ang dami pala nila. Kaya bukas ililipat ko to. Kailangan nating ilipat. Kuhanin lang yung asola. Kailangan mabantayan. Nangingitlog naman po yan sa ibabaw eh. Hindi talaga obra. Kailangan po nating ilipat. Uubusin nila to. Malakas kumain eh. Tanggalin na lang natin to. Dami pala. Anak ng putaklong. Naan natin. Kaya pala kahit anong salo ko meron. Anuhin natin yan. Hindi ko na tuloy makita yung anong pong hinalo kong isa. Ibabaw yan. Hindi na kailangang ayusin yan. Ibabaw at ibabaw yan. Ayan. Yan lang yan. Pagka nagustuhan nila ang environment nila, yan naman po eh kailangan natin ng papahila natin tong anong to, nakaharang na to para may sunlight po sila. So waiting game. Tingnan po natin at kailangan tingnan ang mga nangingitlog na palakars. Ayan. At yan po talaga ay kalaban. Bagay doon pa, kalaban ko din yan. Ano bang ginawa ko para napatay yung mga yon? Parang wala din ako nagawa nun ah. So ayan na po ang asola natin. Hintay lang yan ha, tingnan nyo. Hintay lang natin itong mga ilang days mag adjust. After makikita natin yan pagka lush yung kanilang ang kulay is green, dark green, na matataba talaga yung kanilang mga galamay. Makikita nyo po yan, maglalash yan eh, lush green yan. Yan o, tingnan nyo, tawag dito, kita po ninyo yan. Yan o, okay na yan, oily bango nung fish amino. Wow, life is beautiful. May bit-bit na akong tali. Japan surplus. Cotton rope. Mura lang to, 114 yata. Tibay pa. So ayan, linis na pala to. Pinatira ko na kay Kongkong. Natatanim na tayo. Taniman natin yan ng mustasa. Problema kasi talagang kailangan pong bagay, hindi naman ako maalis. Tututukan na natin yan ng maganda-gandang tutok. Yan, wala pa bang okra? Yung okra dito sa gilid eh. Avocado natin malaki. Sana tuloy-tuloy na ang paglaki. May fish kill tayo. Lai, baba ng tubig ngayon sa delta, hindi tayo makapagpatubig. Azola is the key. Ayan o, tingnan natin yan, obserbahan po natin yan kung paano ang mangyayari. Tingnan natin, may firing pala dyan, kaya pala ang dami sundalo kanina. May bigati na namang tao ang andyan sa taas sa firing squad. Ay, firing squad. Firing range. Yan. Baka may dumating na buwaya, kaya todo bantay na naman sila. Dami checkpoint pa eh. Malamang may dumating na buhaya siguro. Ngayon natin tong manok natin. Ay, ayan na, finally. Ay, egg check tayo, kalimutan ko. Okay, 2. Ewan ko, kakainin ko na muna yata ito. Ano na lang natin to. Saan na itlog dito? Naku, umilalim na. Wala.
Saan? Nahulog? Wala ah. Saan ang dalawa? Ito. Ito dalawa. Oh. Tatabunan eh. Ayan. Dalawa. Ito dumami na. Oh. Hindi ko alam kung palilimliman natin. Pwede naman. Total yung cycle naman po ng mga mangingitlog ay matagal-tagal pa. Kaya pwede naman nating hintayin yan. May isa dito na pilay sa biyahe. Pero lakas naman kumain. Ang kinaganda sa kanila, napurga natin tigkakalahati. Kaya yun naman maganda. Oy, ikaw oh, pasok na. Labas ka tapos malapit na mga itlog yan, mga 1 month sa itsura. Yan si tropa ko yan eh. Busog naman pero parang matamlay ba. Lakas pa kumain. Lakas kumain ng mga loko. Liliit pa to. Dami lalaki. Ano? Puro lalaki oh. Lalaki. Ito parang lalaki pa. Hindi naman, ito babae na. Ayan, lalaki. Kitang-kita niyo po ang lalaking darag. 2 months makikita na. Di pa nga pwedeng singsingan yan. Di sabay-sabay na pisa ito. Sabi sabay-sabay daw. Ito yung mga manok. Ay, so ayan po yung asola natin. Ready na naman. Sana ay kikita natin yan mga 2 weeks. May malaking na po yan, improvement. Makikita po ninyo. Sabi na, sukal na oh. Kailangan niyang grass cutter na tingnan niyo yung mga hen na yung matured na ha. Lalaki na rin. Malalaki din naman. Tingnan niyo. Ayun oh. Yung mga nangingitlog na talaga. So maglalagay tayo ng charcoal dito. Maybe somewhere sulok lang. Tapos ash. Kailangan daw. Maganda nga daw may liguan din na may ash tsaka buhangin. Liguan yung nagbabath sila doon sa yung alam mo yun, yung parang sunbathing na yun pala, napaka-importante pala sa mga manok noon. Yung mga parasites nawawala nang napapatay po nung abo. Ayun mga nangingitlog. Mapula ang mukha. Mga nangingitlog. Okay naman, wala naman pong dito mag-ano din tayo ng abo din para sa droppings nila para hindi din, di ba? Kontra na din. Bakterya. Okay na tayo. Yan. Dagdagan ko na lang at para bukas tuloy-tuloy po ang kain nila. Ay, iwan ko tong ginawa kong apakan. Nandito to, ano to? Ay, daily life. Bukas meron tayong isang lechon. Order po ni Captain Jason Mapeso. Suki natin. So, tama-tama may bagong dating na baboy si Ka-Farmer Anthony. So, ayan, hanggang dito na lang po at okay naman yung ating mga bibi. Di ko na binalikan dahil binuhos kong pagkain sobra-sobra. Ayan. Kailangan natin ng maraming malunggay. Ayan naman. Dami nating suha Lumbutas nga lang.
Azola. Ganda yan. Abangan natin yan. Ayan, marami pong salamat at magandang buhay.